So, Papa Jack, Hello, hi. hi. Good evening. Good morning. Good Sorry. morning. Good morning. What's your Yeah. name? Um, can you, Yeah, any ano na any lang name po, you want me to call you? uh, Berlin na lang po, Berlin. 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 May friend ako Berlin pangalan pero babae. Ah, ito naman po nakuha ko lang po sa isang series, Okay lang 'yan. Ilan taon na sa Berlin? 24 po. 24. Bata ka pa. Saan ka Yes ngayong po. gabi? Sa Bulacan po. Saan sa Bulacan? Anong parte ng Bulacan? Wag na lang. Ah, wag na lang po siguro. Basta Bulacan. Nanay ko kasi taga Santa Maria. Oh, I see. Malapit na po sa Santa Maria. Di Bukawi ka. Hindi po. DRT man. Ah, Hayaan mo na. sige po, sige po. Alright, Berlin, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga din po. 24 years old. Anong ginagawa Yes mo po. sa buhay? Ako po ay isang learning integration specialist at dati pong senior high school teacher. Learning Education Specialist. Learning integration specialist. Learning Integration Specialist. Yes po. So you introduce new ways of learning to an individual. Is that it? Ano po, ang work po namin is isa po kaming publishing. Hindi ko naman po banggitin. Mm-hmm. Tapos, meron po kaming LMS which is yung, what you call that, learning module system. Okay. And yun po yung ini-integrate namin sa mga school. Oh. So parang ikaw you introduce parang syllabus, parang ganun? Apo. Okay. Medyo no? You are an educator pala. Yes po. My Naumay na sa teaching. My sister is an educator. High school teacher. My sister. Anyways, si Berlin ay napatawag. Bakit? What's the matter? Ito naman po ay based on my experience. Currently experiencing. Kasi ito po ay bago sa karanasan ko. Okay. Ako po kasi ay single na for years. So, last 2021 pa ang huling, o 2020 pandemic, gano'n. Nung huli ako nagkaroon ng relationship. May mga nakakausap po ako pero wala, parang mas naramdaman ko na na gusto ko mag-isa. Ang sarap kasi ng mag-isa. Okay. Ang sarap maging single. Pero dahil ang generation ko, Gen Z pa, nag-aano pa rin ako ng lambing. Kailangan ko pa rin ng care. Hindi ka mag-alaga ng aso. May aso nga po ako katabi ko ngayon actually. Yan. Actually, kung lambing gusto mo, malala maglambing mga aso. Actually, katabi ko siya ngayon. Talaga. Ano pangalan ng dog mo? Inday po. Inday. Ay naman pala, katag mo na si Inday. Diba? Ano ka ba naghahanap ka pa ng ano? Ayan po. Katabi ko siya ngayon. So, yan nga po. To continue my story. So, there was this girl. She's a teacher right now. And she's a fresh grad. And napukaw na yung tingin ko sa kanya. What do you mean napukaw? Attracted. Okay. Attracted na ako sa kanya. Ganda siya. Ang demure niya tignan. Ang professional niya tignan sa loob ng school. And ako, syempre, bilang andun ako sa school para trabaho ginawa ko. So, doon nagsimula, Papa Jack. Okay. Na ito, si girl ay nagkakausap kami, work-related topics. Pero, si girl ay nag-uumpisa ng mga out of work topics. So, you're saying na she's being conversational. Yes, okay. Papa Jack. Well, what's wrong with that? Anong wrong yeah. Yun nga, Papa Jack. Siyempre, okay lang sa akin ganun. Dahil ako, parang kumbaga, type kita. May pag-uusap ako sa'yo. Okay. Pero, yun nga, sa mga pag-uusap namin ngayon, so siyempre,
parang dahil type ko na siya, nagkakaroon na ako ng feeling sa kanya. Okay, wait lang. So, Is it your claim that yung pag-uumpisa niya ng mga out of school topic, yung mga out of your profession topic, are you implying na she likes you? hindi pa Papa Jack. Okay. Kasi maraming may mga babae akong friend, may mga female friends naman ako na talagang friendly lang talaga. Mhm. So, naiisip ko rin naman yun na baka friendly siya. So, ako, kinausap ko siya. Pero ako mismo, Papa Jack, ang nagkaroon ng feeling sa kanya. Okay. Ako tong bumigay. Mm. So, yun. Di months siguro months na rin. Months past, yun. Doon ko napagtanto na amat na tao dito. Parang hinahanap-hanap ko na siya, nakausap ko siya. Na nagde-daydream na ako na makasama ko siya out of the school. Okay. Na mag-date kami. Yung pakiramdam na in love, Papa Jack, kasi nagkaroon naman ako relationship before. Nakailang girlfriends ka na ba before ka nagpahinga sa pagre-relasyon? Sige, para may context tayo, Papa Jack. Meron akong naging actually 2 exes before. So, yun naman ay traumatic experience. Kasi yung nauna, nambubugbog. Selosa. Okay. Yung pangalawa naman, naloko ko, bumalik sa ex. Okay. So, doon ako nag-start lumayo. So now I get the context, no? So, it's not because hindi dahil in-enjoy mo yung pagiging single, may trauma ka. Yeah. Yun nasabihin mo. Yeah, Papa Jack. Actually, yung first 1 to 2 years, talagang binuo ko yung sarili ko kasi hindi naman ako hindi ako ganun. Kumbaga, kailangan kong buuin yung sarili ko. Hindi ko kailangan tumambay sa ganung sitwasyon. Okay. So, yun na. So, nung 3 to 4 years na akong single, doon ko naman naramdaman na this is not loneliness, this is freedom. Yun naman yung napagtanto. Okay. So, yun nga, mabalik naman po tayo sa story ko, Papa Jack, ngayon. Nabali lahat yun. Okay. Nabali lahat yun nung nakita ko tong babae na to. So, nag-uusap mga na feel ko na at na sure ko na rin sa sarili ko na okay, ready na ako. Amats na ako dito, yung mga ganun, Papa Jack. Doon ko na-confirma na okay, kailangan ko magtapat sa kanya. So, nagtapat naman ako, Papa Jack. Kumbaga, ang point lang ng pagtatapat ko is I'm just expressing my feelings to her. And, ayun, tinanggap niya naman. At nararamdaman niya rin na may something na sa akin nun. Kasi, Papa Jack... How exactly did you tell her that you like her? Sa una, kwentuhan lang. Tapos, paunti-unti, binabatuhan ko na siya ng mga hint hanggang sa... No, yan yung paramdam. Sabi mo kasi nagtapat kayo. Paano yan? Sinabi ko sa kanya na, alam mo ba, may hindi ka rin nalalaman. Yung mga ganun. Hanggang sa directly ko sinabi na, nagugustuhan na kita. Sa araw-araw natin mag-uusap, parang hindi na ata tama to. Lagi na tayong magka-late night talks. Hindi na work-related yung pinag-uusapan natin. At yun din yung nakikita ko sa'yo. Na feeling ko, interested ka rin sa akin. Sinabi mo yan? Oo, Papa Jack. Medyo matigas mukha mo sa part yun. Kasi, yun nga, kasi Papa Jack, kasi nagbibigay din siya ng motibo. Okay. Pero hindi na para sabihin mo yun, ano ka ba? Anyway, sasabi mo na, tapos, yun nga, dahil nasabi ko, medyo, yun na nga, nag-assume na nga, assumero na nga. Kasi nga, yung mga signals na binibigay niya is, siguro, para sa point of view ko, dahil ako yung may feelings, ina-expect ko na may something din sa kanya. Kasi iba, kung paano siya tumingin sa akin, Papa Jack, kung paano siya makipag-usap sa akin, iba. Okay.
kumbaga, base sa mga pagkakakilala ko sa mga babae kasi may past relationships din naman. May mga naka-MU rin naman ako bukod sa exes ko. So, alam ko rin, kumbaga, aware din ako na ganito yung eksena ng mga babae kapag trip din nila yung lalaki. So, nag-consult din naman ako sa mga friends ko, hindi lang sa lalaki. Kasi gusto kong malaman na naguguluhan din ako nun. Okay. So, doon tayo. Nagtapat ka. Anong sabi niya? Naramdaman niya daw na may something na sa akin, pero napagkwentuhan naman daw namin na hindi pa daw siya ready. NBSB kasi siya, so Papa Jack. Late na yung reference. NBSB siya. Okay. No boyfriend since birth siya. And hindi pa daw siya ready magpaligaw. Ganun. So, sabi ko, ito naman ang sinabi ko, Papa Jack. Okay lang, hindi ko naman ipipilit na ipasok yung sarili ko sa'yo kahit na umamin ako ngayon. I'm just expressing my feelings to you. Okay. Inamin ko lang na gusto kita. Pinaalam ko lang na gusto kita. Nagpakatotoo lang ako sa sarili ko. At I respect your decision na kung hindi ka man ready magpaligaw, hindi ka man ready sa relasyon, ikaw yan. So mali yung mga kaibigan mo nagsabi sa'yo na na may gusto rin siya. Oo. Hindi ko rin ma-sure kasi Papa Jack. Hindi ko rin kasi ma-sure. Kasi mali. Sabi nga niya hindi siya ready. Mali nga. Mali. Pero hindi ko yung tinake, Papa Jack, as rejection. Okay. Hindi ko yung tinake as rejection kasi sinabi lang, nagpakatotoo lang siya sa akin. She's being honest na I'm not yet ready. Pero may sinabi kasi siya, Papa Jack, na sana huwag kang magbago, huwag kang may. So, sabi niya huwag kang magbago. Kumbaga, stay pa rin kami sa ganito. Ganun. Okay. And yun nga, yung mga female friends ko naman yun ay mga jowa ng kaibigan ko. Then, nakasama namin siya sa isang birthday yan. Kain lang. Tapos napapansin nung isang female friend ko na talagang sinusulyapan daw ako. Ito naman ay point of view naman po to ng babae, hindi naman po to sa akin. Kinikwento ko lang po. So, kumbaga parang ang point of view na bilang babae, ramdam niya na merong may gusto din sa akin yung babae. Kumbaga in denial lang since NBSB nga, she don't know how to express herself. Hindi niya alam kung ano yung feeling ng ganun. Hindi niya alam kung paano papanindigan. Okay. Tapos? Tapos ayun, Papa Jack, nandun na ako sa punto na nag-wonder ako anong nag-hold back sa kanya. So, kailan mo sinabi yan? Hindi ko tinanong yan sa kanya, Papa Jack. Kasi kailan ka nagtapat sa kanya? 2 weeks ago. Okay. Ganun, Papa Jack. Tapos, ayun, kinaumagahan nung, actually, after kong mag-confess sa kanya, pinuntahan ko yung best friend ko, nag-inom kami hanggang madaling araw. Bakit? Wala lang, para malabas ko lang yung yung mga thoughts ko. Pero hindi ako umiyak nun, Papa Jack. Yun nga, yung sinabi ng best friend ko na, hindi ka naman yan na-reject, nagtapat ka lang sa kung ano yung nararamdaman. So, it makes sense. So, hindi ka naniniwalang hindi ka na-reject? Ay, naniniwala ka hindi ka na-reject? Oo, Papa Jack, somehow. Okay. Kasi, after nun, umaga, galing nga kami nag-inuman nga kami, one-on-one kami ng best friend ko. Umaga, aalis naman kami nung kuya niya. At yung kuya niya, katrabaho din namin sa isang school. Okay. So, nasa isang circle kami nung kuya niya. So, ang meeting point, doon sa bahay nila. So, nung nasa inuman kami ng best friend ko, sabi ko, may speculations ako na pag pumunta tayo doon at nagtaguyan, may something. Kasi kung casual ang harap sa akin,
totoo na casual lang din ako kung akong titignan sa kanya. Pero may side din kasi na pwedeng nagtatago siya kasi naiilang na siya sa akin. Ganun. So, ito na nga. To make the story short, nag-outing kasi kami nung kuya niya, kami mga magkakabarkada. And after nun, doon kami umuwi sa kanila. Doon kami naghapunan, doon kami nag-after party. Then, uwian na. Okay. Tanghali na nagising kinabukasan, hindi ko siya na-replyan doon sa chat ko. Kasi nung umaga, bago kami umalis ng kuya niya, nagbitaw na ako ng long message sa kanya. Na sinabi ko na, hi, good morning. Lahat ng mga sinabi ko sa'yo kagabi, seryoso yun. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. At kung iniisip mo man na basta-basta magbabago yun, hindi. Kung gusto mo hindi ako magbabago, okay lang. Pero tulad niya nung sinabi ko, kung hindi ako magbabago, knowing na alam mong gusto kita, hindi ko maipapangako na mas mapapalapit ako sa'yo. Kasi, kumbaga parang, hindi ko na po ito sinabi itong sasabihin ko na to. Kumbaga parang ang point kasi is, hindi tayo pwedeng magkaibigan kung alam mo na may gusto ako sa'yo. Kasi hindi mutual. May gusto ako sa'yo. Ganun. So yun, pinaintindi ko lang sa kanyang ganun. Tapos, nire-respect ko yung opinion niya, yung side niya. Kung hindi ka pa ready, okay lang, hindi naman kita pipilitin. Hindi rin naman kita minamanduhan na gustuhin mo rin ako pabalik. Sinabi ko lang, inamin ko lang na gusto na kita. Na hindi mo ako na-reject. Kaya huwag kang mag-guilty. Huwag kang makakonsensya kasi hindi mo naman ako na-reject. Oo, nasasaktan ako kasi kaibigan na nagiging turing mo sa akin, pero naiintindihan kita. I respect your decision. Babae ka. Yeah. At alam kong hindi ito unang beses yung nangyari sa'yo. So, yun. So, na-appreciate niyo yun, Papa Jack. Okay. Na-appreciate niyo yun na thank you. Sabi niya, thank you, Berlin, na even if you're hurt, yet you're still considering my feelings. Ang matured mo, i-handle yung sitwasyon kahit na medyo off na yung balance ng conversation. Yung ganun. So, kumbaga na acknowledge niya, Papa Jack, na naiintindihan ko siya. Which is totoo talaga naiintindihan ko siya. So, nasin ko lang yun, Papa Jack. Nasin ko lang yun. Yun na yung umalis na kami ng kuya niya. Kami magkakabarkada. Then nag-inom kami doon. Sa kanila, after party, video ko, kantahan. Kinabukasan, nagbabasketball ako, pahinga ako. Nakita ko yung notes niya. At ang sabi niya sa notes niya is, but where's the consistency? Note niya sa... Note niya po sa Messenger. Sa Messenger, okay. Oo. So, ako, bakit mo kailangan parang ganun? In-assume ko, Papa Jack, actually. In-assume ko na ako yun. Okay. Kasi, kami lang yung kausap. At, hindi ko naman din siya pinagdudahan na may iba siyang entertain. Hindi naman ako ganun na, kumbaga parang ang tingin ko sa kanya, playful. Hindi naman ako ganun, Papa Jack. Basta, ang sa akin, in-expect ko lang na sa akin yun. Kasi hindi ako nag-reply sa kanya more than 24 hours. So, kumbaga, hinanapan niya ako ng consistency. So, nag-explain ako sa kanya na kamusta ako. In-explain ko kung bakit ako hindi nakapag-reply. And then, naintindihan niya naman. Naintindihan niya naman, pero kailangan kanya i-post, parang gano'n. Nasabi ko pero lang. Hindi ko naman din po tinanong sa kanya kung talagang patungkol sa akin yan. Okay. Kumbaga, nag-open na lang ako para magkausap kami ulit.
Siyempre, na-miss ko rin naman siyang kausap dahil nasanay na nga po ako. Okay. Then, ayun, Papa Jack. Si babae naman ay nagkwento naman na itong mga nakaraan lang na meron pala siyang naka-MU. At recently lang nangyari or nag-end dahil nga siya ay fresh grad at bagong pasok pa lang sa school. So, from second year college until fourth year college, magka-MU sila. So, 1.5 year daw yun. So, ako naman ay ano ba tawag dito? Nakikinig lang ako sa kwento niya. So, yun pala yung lalaki na kinikwento niya na seloso, kinokontrol siya. Tapos, masyadong maigpit daw sa pananamit. Ganyan. Ano yun? MU lang o naging sila? MU lang daw. Kasi yung guy din daw is bawal din daw mag-girlfriend due to religious kinemic. So, ako naman, hindi ko naman na-point no sisa yung ganun. Kumbaga ako na yung sabihin niya, sige lang, iniwala ako. Iniwala. So, yun. Kumbaga, doon ko na-realize, Papa Jack, na okay, alam ko kung saan siya nang gagaling. Alam ko na kung bakit may walls. Kasi kapag kumbaga, gamitin ko na yung term, Papa Jack, na landian face na kami, bigla siya mag-aangat ng walls. Bigla siya mag-aangat ng walls na ganyan. Okay. So, sabi ko, okay, dahil ganito mo yan, mas nakilala kita. Mas naiintindihan ko kung saan ka nanggaling. Yun lang. So, doon ko nalaman na etong si babae pala ay tapos lang actually netong mid-year. Ganun. Kasi Papa Jack, etong si lalaki nahabol siya. At pinaalam siya nung lalaki na susunduin siya sa school. Pinaalam siya dun sa kuya at sa pamilya na susunduin siya na hindi niya alam. Tapos, sinundo nga siya at pumayag naman yung parents, family niya. So, sumakay naman siya, pasundo naman siya. And, kumain daw sila sa labas. Nagkausap pa daw sila ng 1 week, pero tinigil na rin daw kasi nga ayaw niya daw talaga dun sa lalaki. At naaalala niya lang daw kung paano daw siya kontrolin, ganun yung ginawa sa kanya, etc. Ayan. So, yun, Papa Jack, nalaman ko kung saan siya nang gagaling. At alam ko na kung bakit siya nag-aangat ng wall sa akin. Ngayon, ito naman ay Papa Jack. Ito na yung itatanong ko sa'yo. Tama ba yung thinking ko na etong babae na to ay she's protecting herself lang talaga? Ano na? She is? Protecting herself lang talaga. Yun ang tanong mo? Kasi kahit na yun nga, nag-a-assume bilang asumero nga na nafe-feel ko nga may gusto nga din siya sa akin at hindi lang ako yun nakakapansin. Kasi hanggang ngayon, actually kanina magkausap kami, Papa Jack. Nagpapaantok lang talaga ako tapos nakita ko naka-live ka. Okay. So, yun. Tama ba na maghintay ako? Kasi ako, Papa Jack, kung ako ang tatanungin, go ako. Bakit? Sino bang pwedeng tanungin pa na iba maliban sa'yo? Meron ba bang iba? Kumbaga kasi, Papa Jack, ang tingin ko naman din kasi may mga ibang kasi negative eh. May mga ibang point of view naman yung mga opinion na naririnig ko. Na baka sadyang ganyan lang siya, baka playful siya. Hindi ko nga siya tinitignan ng gano'n eh. Ang harsh naman ng tingin ko sa kanya kung gano'n. Di kung gano'n, it is what it is. Hindi ako yung nagulang. Hindi ako yung nakasakit. Okay lang sa akin. Okay. So, ngayon, as long as hindi siya ready, okay lang. Andito ako.
gugustuhin ko siya nang hindi ako nanghihingi ng kapalit. Yun lang. Sige. Okay. Kung baga, ibibigay ko sa kanya kung ano yung na-request niya before na sana huwag ako magbago. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa kanya, Papa Jack, hindi ko may papangako na nagkakausap pa rin tayo knowing na alam mo na may gusto ko sa'yo, na hindi mas lalong mapalapit yung loob ko sa'yo. Ano, ako na ba o ikaw pa rin? Hindi ako ng advice doon, Papa Jack. Ako na. Ano ba sa tingin mo yung point of view Ako na raw. Babae? Ako na. Tama ba yung speculations ko? Ganun. Kasi kumbaga parang ang tingin ko kasi sa kanya, Papa Jack, in denial. Na talagang gusto niya lang kilalanin muna yung ako. Kasi nga, dati sumubok na siya eh. Munti ka na siyang pumasok sa relasyon. Pero hindi niya nga nagustuhan yung outcome at wala rin naging result sa relationship nilang dalawa. Wala silang label. So ako, na bilang bagong pasok lang sa buhay niya, eto na naman, kumbaga bagong kilala na naman, ang tingin ko naman ay hahanapan ba niya ako kung ano yung pagkukulang ng isa o kikilalanin niya lang ako base sa kung ano yung gusto niyang kilalanin sa akin. Mga ganun, Papa Jack. Mga ganun. Okay. Okay na? Ako na ba? Hello? Berlin? Hala! Berlin. Hello po. Ano? Ako na ba? Hello po. Ako na. My turn. Ayan. Ngayon, ako po ba yung may something hindi ko ata kayo naririnig? Okay lang. At least naririnig mo sarili mo. Hello? Diba? Hello po. Ayan. Ako na ba? Ako na? Ayan. Opo. Ako na. Yay, ako okay na. lang po ba? Hindi po ba nag-feedback kasi Ha? pinapanood ko kayo dito sa TikTok? Wag ka muna manood. Mag-focus ka sa akin. No? Hindi tayo para sumikat sa TikTok. Okay po. Kasi kung gusto mo lang na opinion ng ibang tao sa TikTok, di mag-live ka na lang. May kang payo. Wag kang tumawag sa akin. Ako na ba? Hello? Sige po. Yay, ako na. Yay. Okay. Ganito ready ka? Nakikinig ka ba? Yes po. Okay. Unang-una sa lahat. Tama na kwento. Hindi, okay lang. Actually, okay na. Okay nga, nakapaglabang nga kami ng damit. Baba nagkikwento ka eh. Mamaya ako nasasampay. Kasi medyo naputol eh. Nung magsasampay na ako, biglang natapos ka na magkwento. Ako na. Ready ka? Yes po. Okay. Una-una sa lahat, Berlin, I'm still not sure whether you like this girl or you just want to be in a relationship. I mean, if you listen to your story sa buong kinuwento mo sa amin, ang dating sa akin is that you are just being challenged dun sa idea that you thought kasi in the very beginning that she likes you and then suddenly ayaw kanyang jowain agad-agad. Pero kaya niya makipag-MU sa iba. Sorry pero yung claim niya na NBSB, wala naman naniniwala dyan eh. Niwala ka eh. Ano ba yung MU? Di ba relasyon yun? Di ba? Hello? Nakikinig ka ba? Yes po. Oo. Yes po. So hindi ko alam, no? Andun ako. Hindi ko alam kung do you really like this girl or you are just challenged dun sa idea na you are just challenged dun sa idea na inassume mo kasi na ikaw ay gusto niya, even all of your friends assumed
na gusto ka niya, matter of fact, wala kang ibang ginawa kundi observe siya. Pare, tinitignan ka, oh. Iba yung tingin sa'yo, oh. Di ba? Parang, I mean, you found your, your yes people, no? The people who would just tell you exactly what you need to hear. At feeling ko, doon ka na sa challenge, sa idea na you were wrong doon sa part na inassume mong gusto ka niya. Now, granting, okay? Granting na gusto ka nga niya. Okay? Sorry, mali. Granting na gusto mo talaga siya. I don't think it is okay na alam mong nililigawan mo siya, manliligaw ka, and yet, wala kang ibang ginawa kundi overanalyze her actions towards you. Pag tayo mga lalaki naliligaw, we are just at the mercy of their attention. We are just in the receiving end. No? We are just in the receiving end of their attention. We are not supposed to interpret everything they're going to do or to say. Kasi naliligaw tayo eh. 'Di ba? In simpler term, we are auditioning to be a part of their life. And that's exactly what you're doing. Nag-audition ka sa kanya. Pero ang dating dito, parang ina-analyze mo siya. You're not supposed to do that. You're supposed to be of service to her. You're supposed to be understanding to her. You're supposed to be available for her. Pero, hindi ganoon ang ginagawa mo eh. You put condition doon sa kaya mong ibalik na attention sa kanya na you're telling her na hindi ko kayang pangako na magiging normal ako kasi alam mong gusto ko. Hindi naman ganyan nanliligaw eh. Sorry pero for lack of better term, pag nanliligaw tayo, kahit duraan tayo sa mukha. Totoo. If that's their way to see our worth, I'm not saying tama. Hindi ko sinasabing tama. Ang sinasabi ko lang, pag nanliligaw tayo, we are at their mercy. We are not supposed to demand anything. We are not supposed to attach any condition to what we can do for them. And that's exactly what you're doing. Nag-a-attach ka ng condition, parang ginagaslight mo siya na, hindi ko I cannot promise you that I can be myself kasi alam mo gusto kita eh. Hindi dapat ganun. Kaya naisip ko, gusto mo ba talaga siya o na-challenge ka lang? Because you are attaching conditions eh. Which you're not supposed to. So, ang makakasagot niyan hindi ako. Ikaw makakasagot niyan. Ask yourself. To answer your question, Papa Jack, I really like her po talaga. Ha? I really like her talaga. Eh, bakit ganon? Bakit ganon yung attitude mo towards her? Siguro, mali lang din po ako nung sinabi ko po yun. At ngayon ko lang din po na-realize na parang tama ka po na hindi ko dapat siya minanduan ng gano'n. Wala kang ibang ginawa kundi i-analyze siya. Di ba, tingnan mo ina-analyze mo siya na baka so hindi ko pala dapat siya i-analyze. Brad, ulitin ko, kahit duran tayo sa mukha, pag nanliligaw tayo, in simpler term, pare ko, nagmamakaawa tayo sa kanila. Buhay nila yan eh. Katawan nila yan. Pagmamahal nila, puso nila yan. We are auditioning to be a part of their entire ecosystem. Sila gatekeeper niyan. Tsaka na kayo magpapantay ng karapatan pag sinagot ka na niya when you become officially part of her life. So, tama, Papa Jack. Hindi ko na kailangan ba sa ngayon? Just be there for her.
I mean, be available for her. If she wants yeah. you, di ba? If she wants you Noted po. for something, be there for her. Di ba? We are supposed to be of service to them. You to Okay. her. Noted po yan. Ganun na maliligaw. Hindi dapat, ito, pwede ba kitang payuhan yung payong lalaki? Actually, Papa Jack, Hmm. kumbaga parang matatawag na ba akong nanliligaw? Alam mo, yan ang gusto ko ipayo sa'yo. Okay lang bang payuhan ka bilang lalaki? Lalaki sa lalaki. Ready ka? Sige po. Ready ka? Opo. Bakit parang maarte ka pa kaysa sa babae? Yes po. Ha? Bakit tayo mong chichiboreche? Imagine mo, matatawag mo ba nanliligaw ako sa kanya? Ang tawag mo sa'yo, networker Okay. ka? Gano'n, nagre-recruit ka? Tinawagan mo ako eh. Ang tawag mo dyan, nanliligaw ka sa kanya. Ano ka ba? Opo. Okay. Nare-realize. Yan ang problema. Alam mo, ang dami mong drama sa katawan. Bawasan mo yan. Yung drama, ibigay natin ibigay natin yung drama sa kanila. Kasi pag sila nagdadrama, cute sila. Bagay sa kanila yan. So, pag tayong mga lalaki nagdrama, mukha tayong tanga. Okay. Mukha tayong gunggong. Dapat yung bravado lalaki. Kaya nga, Papa Jack. Ngayon, nababash na nga ako eh. Sabi ko siya, wag ka manood dyan eh. Mag-focus ka sa akin. Ako tinawagan mo, wag ka manood dyan. Focus. Okay lang, Papa Jack. No. Okay My lang, point Papa is, give me your full attention. Don't look at the comment section. Your full attention should be mine. Kasi, yung yung call po natin, hindi ko po kayo naririnig. Dito ko po kayo naririnig sa blackout. Patayin mo kasi yung yung TikTok. Kaya po kanina, Di, patay, parang tawag nito, parang Berlin, diba? patayin mo yung TikTok. naka-close po siya kanina. Kaya, sige po, try ko po ngayon. Imposible hindi mo ako maririnig dyan. Ano ka ba? Ang ganda-ganda ng equipment ko. Ang bili ko dito ay 14,700,000. Charot. Ha? Ano? May ghost Papa project. Jack. Okay na? Wala, hindi ko po talaga kayo naririnig. Hindi naririnig. Charot. Anyways, Berlin, good luck sa'yo, pare ko, ha? Salamat Balik po ako sa TikTok, Papa Jack. good luck sa'yo. Maraming salamat sa pagtawag, ha? Okay? Sige po. Thank you Bye-bye. so much, Papa Jack. Bye-bye, pare ko. Marami ako Bye-bye. na-realize. Okay, Salamat. good. That's good. Bye-bye. Ay, i-adapt ko yun. Thank you. Thank you so much. Bye-bye.